Humarurot pa matapos sitahin ang isang rider dahil sa pagdaan sa EDSA busway. Nabangga niya tuloy ang isang enforcer at isa pang nagbibisikleta. Nakatutok si Joseph Morong. Hinarang na ang motorsiklong ito dahil dumaan sa bahagi ng EDSA busway sa Ortigas Avenue. Pero humarurot pa rin at nilampasan ang mga humuhuli sa kanya hanggang nabangga niya kaya tumalsik ang isang operatiba ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation o DOTR SAIC. Pero tuloy pa rin sa pagtakbo ang motorsiklo na pumasok sa bicycle lane at nambangga naman ang matandang nagbibisikleta. Doon na siya nahuli ng mga taga-SAIC. Pinalaki mo lang yung ano mo. Huwag ka na magdahilan. Sabas na yung ano. Malayo pa lang. Pinagpara ka na. Para ka na. Paliwanag ng driver, late na umano siya sa trabaho. Nibertikan ko yung isang sasakyan. Pag overtake ko, pag pasok ko sa bus lane, nakita nila ako. Hindi rin umano siya tumatakas ng mabanggaan team leader ng DOTR SAIC na si Jennifer Salin. Yung preno ko po, bali hindi kumagat ng todo. May tapos pagka parang nabulaga ako, napihit ko yung gas. Ayon sa DOTR SAIC, wala namang sugat o bali ang binangga nilang tauhan. Nagalusa naman sa tuhod ang 56-year-old na biker na si Joel. Tabunan ko ng motor niya eh. Pansamantalang ikukulong ang tumakas na rider dahil sa patong-patong na reklamo na ihahain laban sa kanya. Sa ngayon, mga reklamong direct assault, resistance and disobedience at abandonment of victim ang kinakaharap ng rider. Magkakandak pa tayo ng further investigation. Habang naghihintay tayo ng resolution sa fiscal, i-detain muna natin, sir. Hindi ko na uulitin kung wala, nandyan na hindi ko naman talaga po ginusto talaga. Pagkatapos ito, may hinarang ding convoy na dumadaan sa busway na may escort pang mga motorsiklo. Nang hinga ng lisensya ang driver, nagbigay ito ng diplomatic passport at nang kunan ng litrato ng mga taga-SAIC na galit na nagpakilala ng taga-US Embassy. He is threatening to steal U.S. diplomatic material. All I ask, you give it to the PNP general and he will follow up. Not me, not us. Yeah, it's not us. It's for him. I don't want the U.S. involved, but his threat, which is hostile and illegal to confiscate diplomatic passport. Kasunod ng sagutan ay nagpatiket din naman ang mga Amerikano. Hindi kasama ang mga diplomat sa pinapayagan sa EDSA busway. Batid na ng US Embassy ang nangyari at iniutos sa staff na sundin ang mga batas sa Pilipinas kabilang ang mga traffic regulations. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.